Ang topic natin today is about sa mga USB bootable softwares. Dito sa screen natin, makikita niyo po yung iba't ibang klaseng mga bootable software. Kung paano ito yung mga application na ginagamit para makakreate ng bootable device. Na ginagamit natin yun pang format, pang reprogram, pang diagnostic, pang data recovery, etc. etc. Dito makikita natin iba't ibang klaseng mga application. Explain ko sa inyo yung mga pagkakaiba, mga pros and cons nitong mga application na to. Simulan natin dito kay Rufus. Open natin siya. Rufus. Isa ito sa pinakamadaling gamitin na uh, panggawa ng bootable device since kukunti lang yung parameters niya. Tsaka madali lang siya. Pindot-pindot ka lang. Maka-create ka na kagad. So, select tayo na isa. Ayan. Automatic, meron na siya nag-select na parameters. Actually dito, makikita nyo dito yung partition scheme na tinatawag, tsaka yung target system. Sa era kasi natin ngayon, dalawa ang klase ng BIOS setup. Isang UEFI at saka isang legacy or CSM. Ang pagkakaiba ng dalawa, yung legacy or CSM na BIOS setup, yun yung lumang klase na BIOS. Hindi nun kaya bumasa ng over 2 gigabyte na 2 terabyte na hard drive compare sa UEFI, which is yun yung bago, kaya mag-read more than sa ganun na walang issue. So yung UEFI, yun yung mga newer system. Yung legacy or yung CSM, yun yung mga older version. So dito, i-select natin siya kung anong klaseng BIOS setup ang gagamitin. Kagaya nito, GPT MBR. MBR is for ito yung method para umandar siya sa BIOS na non-UEFI or legacy mode. As is where is lang itong mga to, then start, then makaka-create na tayo ng bootable USB. Ito yun. Actually, hindi ko na kailangan tong i-run since i-explain ko lang naman yung mga pagkakaiba nila. So, next tayo. Next is Yumi. Ito. Ang Yumi, actually, itong Yumi na to, kasi iba rin to eh. Itong Yumi na to, ang ginagamit ito, pang legacy at saka pang legacy CSM na BIOS. Ang advantage nito sa Rufus, mas marami kang pwedeng ilagay na operating system, pwedeng Linux, pwedeng Android, Windows, halo-halo. Pwedeng maglagay ng mga pang diagnostic tools at saka meron na siyang nakasulat kung ano yung mga pwede mo ilagay. Ito yung mga supported niya. Pwede ring multiple Windows. Ayan. So, mas maraming options ka dito pwedeng gawin kumpara sa Rufus. Kaya nga lang, yung compatibility kasi, mas magandang compatibility ng Rufus sa lahat. Kasi 1:1 lang siya. So, yun. Yumi UEFI. Ito. Actually, ito, okay din naman to gamitin. Halos same din ang setup dun sa nauna kong binanggit na Yumi. Ang advantage lang nito, gumaandar to sa UEFI. Kaya nga lang, kailangan mo munang i-disabled yung secure boot bago mo siya mapaandar. So, ito yun. Okay naman to so far gamitin.
Depende kasi sa BIOS eh. So, kung ang target mo lang is more on reformative program, mas maganda talaga gumamit Rufus pa rin. Win setup. Actually, isa ito sa pinaka okay para sa akin pagdating sa pag-format ng Windows. Especially UEFI. Since itong Win setup na to, tumatagos sa secure boot. Unlike sa Yumi UEFI, o kaya dito sa AIO boot na to, tsaka itong EC2 boot, itong Win setup tumatagos to sa secure boot. Tsaka pwede ka rin mag-create dito ng mga ng Windows. Pwede ka mag-multiple dito na Windows sa loob. Ayan, i-check nyo lang yan every time na mag-create kayo. So, tsaka dito pwede kayo mag-testing ng ng legacy na na bootable device. Hindi nyo na kailangan mag-restart ng unit. Pwede na kayo mag-test agad dito, diretso sa test in QEMU. Kapag naka-create ka ng bootable software, bootable device dito sa either Yumi, Rufus, EC2 Boot, AIO, pwede kayo mag-test dito sa test in QEMU dito sa mismong Win setup from USB para hindi na kayo magre-restart ng computer or paulit-ulit na restarting para lang malaman nyo kung okay yung ginawa nyo. So, ito yung ginagamit ko madalas para ma-verify kung yung bootable device na na-create is nag-work ng maayos sa legacy na BIOS. So, tsaka ito, supported dito UEFI. Yun nga sabi ko kanina, lumulusot to sa secured boot even though naka-enable siya. So, isa ito sa mga advantage nitong software na to. Okay. So, isa pa, ito tayo sa Boot Extra AI boot. Itong AIO boot, ang advantage nito sa compare dito sa mga to, sa UEFI na Yumi, legacy na to, itong Rufus, Win setup. Ang advantage nitong AIO boot, versatile ito. Kaya nga lang, ang problema dito, kailangan mo pang i-disable yung secure boot. Pero marami kang pwedeng ilagay na software dito. Even Mac na DMGs, pwede mo i-indicate din dito sa loob ng AIO boot na to. At saka meron tong mga Clover, Refined, Grab2 na Syslinux. Meron siyang marami siyang klaseng method ng boot na pwedeng i-implement compare sa the rest. Tsaka mas madali itong damit-damitan, kumbaga palit-palitan ng i-customize mo siya compare sa Rufus. Rufus as swear is lang yan. Yung Yumi ito, medyo okay din yan kahit paano pagka in-edit mo sa customization. Tsaka itong Yumi. So, basically itong AIO boot, isa rin to sa mga gusto kong software na ginagamit na pang create ng tool. Last but not the least is itong MPI tool pack Clover Lite. Actually, ito yung pangalan ng zip niya, galing mismo sa sa EC2 boot. EC2 boot talaga to actually. Buksan lang natin loob. Ayan siya, E2B editor. Actually halos parehas naman to sa halos parehas lang naman to sa AIO boot. May pagkakaiba lang sila sa pag-deploy ng mga application. Ganun din ang setup niya. Pwede kang maglagay ng iba't ibang klase ng operating system. UEFI, tsaka legacy supported din niya. Kailangan mo ring i-disable yung secure boot para mapa-under siya. Pwede ka rin maglagay ng Mac OS X sa loob sa loob ng tool na 'yan. So basically parang kaparehas lang din siya ng AIO boot. May konting slight difference lang sa pag deploy ng mga applications. So, personally, kung ako papipiliin, kung ang target mo lang is makapag-reformat and reprogram, ang pinaka-best option mo gamitin is itong Rufus at saka Win setup. Pero kung ang target mo is multiple boot ng iba't ibang klaseng operating system from Linux, kapag legacy, Yumi.
Kapag ka UEFI, ang the best is AIO boot. Pero kailangan, yun nga, sabi ko nga kanina, kailangan may disable secure boot. Merong mga unit ngayon na lumalabas na hindi mo pwedeng i-disable ang secure boot. So, kung pang format nga lang, as I said kanina, stick ka lang sa Rufus tsaka sa Win setup, buhay ka na sa pagre-reformat, reprogram. So, yan lang. Salamat.